kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Matapos mag-collapse ang dating magandang ugnayan ng dating magkaalyado at magkaibigan na sina House Speaker Martin Romualdez at Vice Presidente Sara Duterte, ay sunod-sunod na ang mga patot sa dahang nangyari, lalo na mula sa mga supporters ng bawat kampo. Ayon sa iba, ang nangyaring pagpapakulong sa Kongreso kina Jeffrey Celes at Loren Badoy at pagtanggal sa mismong confidential fund ni Inday Sara ay mula mismo sa utos ni House Speaker Martin Romualdez. Lumalim ng lumalim lalo ang papunit ng relasyon ng dating magkaalyado at dating magkasangga nang lumabas sa mga balibalitang nakapasok na sa Pilipinas ang mga delikado ng ICC o International Criminal Court, kung saan ito ang kinakatakutan hindi lang ng mga personalidad na iimbestigahan sa nangyaring EJK. Noong panahong nilalabanan ng Duterte administration ang kalakaran sa ipinagbabawal na bato, punterya ng mga taga-ICC ang mismong dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, dating PNP Chief at Senador Bato de la Rosa, Vice Presidente Sara Duterte at iba pa, dahil umano sa kanilang pananagutan sa mga natodas noon na wala namang kasalanan, pero dahil sa mga operasyon ng mga pulpol na ilang mga miyembro ng kapulisan na kung hindi nagtatanim ng ebidensya ay palaging ginagamit ang salitang nauso at gasgas na noong nakaraang administrasyon. Ito ang nanlaban. To the rescue ang mga supporters ng dating Pangulo sa pagpasok ng ICC. At syempre, walang ibang sinisisi kundi ang kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos, dahil sa iba raw ang sinasabi nito noon tungkol sa ICC kesa nangyayari ngayon, na pinayagan niya umano na makapasok at mag-imbestiga ang mga kinatawan nito. Dito na lumabas ang napakaraming isyong binabato sa Pangulo. Ilan lang ay ang desisyon nitong humingi ng tulong sa Amerika sa isyu ng pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Lumabas din ang isyu patungkol sa polvoron na tinitira umano ng Pangulo, at ang matindi at ikinababahala sigurado ng nasa administrasyon ay ang usap-usapang pagpapabagsak sa kanyang pamahalaan sa tulong ng mga retiradong miyembro ng AFP noon. Gaano ka nakakahiya kung sakaling mangyari ito, dahil alam ng lahat na napatalsik sa pwesto ang kanyang ama nang magkaroon ng kudeta, at ngayon kapag napabayaang hindi mamamanmanan ang mga taong nagbabalak na siya'y patalsikin sa pamamagitan ng pag-aaklas, ay baka magulat na lang ito na dadanasin rin niya ang nangyari noon sa kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos. Sa ngayon ay hindi pa nagbibitaw ng pahayag ang Malacanang kung sino-sino sa tingin nila ang mga taong nasa likod ng balak na pagpapatalsik sa kanya, kung meron man talaga. Pero nag-umpisa ng magmanman ang pamunuan ng PNP sa mga content creators na nagpapalaganap umano ng maling impormasyon para i-destabilize ang administrasyong Marcos. Binigyan na ng order ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. ang anti-cybercrime group ng PNP na palakasin at hubaran ng maskara ang mga content creators, influencers na may balak pabagsakin si PBBM gamit ang kanilang mga social media. Kapag mapatunayan ng PNP ang sinumang influencers na ginagawa ito, ay paniguradong haharap ito sa kaso na ipafile ng PNP laban sa kanila. Ito ay sa ilalim ng Article 154 of the Revised Penal Code and for violation of Republic Act 10175 or the Cybercrime Prevention Law. Ayon kay PNP Chief Publicist Colonel Jean Fajardo, mayroon daw channel na naglalabas ng maling impormasyon tungkol umano sa ibang general ng PNP at AFP na kinukumbinsi umano si PBBM na mag-resign na, at pati raw mismo ang kapatid nitong si Senador Aimee ay nananawagan na rin sa kanyang pagbaba sa pwesto. Isa po ito sa mga pictures na nakikita natin ngayon na kumakalat sa social media, kung saan ginamit po ang pictures ng ating Chief PNP, ng ating Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines together with our President, with caption, AFP PNP Generals Convincing PBBM to Resign. Maging responsable po tayo lahat dahil maaari po tayong maharap sa iba't ibang kaso for spreading unverified and fake news.
Siniguro ni Colonel Jean Fajardo na ang 232,000 na bilang ng PNP personnel ay nananatiling tapat at sumusuporta sa kasalukuyang Pangulo. Ang mga ganitong banat ng ilang content creators ay hindi na bago dahil sa mga nagdaang taon noong kasagsagan ng papalapit na eleksyon ay marami rin ang mga nagsilabasang mga peking impormasyon mula sa ilang mga content creators. Bawat tao ay may kanya-kanyang sinusuportahang leader kaya natural lang na mayroon itong hindi magandang masasabi sa kalaban ng leader na kanyang sinusuportahan. Pero ang masama lang ay kung mag-iimbento ka ng kung ano-anong mga aligasyon at hindi mo naman pala kayang maglabas ng ebidensya para masuportahan ang iyong inaakusa. Sa bawat desisyon ay may kaakibat na konsekwensya. Kaya siguradong alam na nila kung ano ang pwedeng mangyari kapag nagpalabas sila ng peking impormasyon at sila'y babalikan ng kanilang mga nabiktima. Ikaw, neutral ka lang ba sa nangyayari ngayon o meron ka ring pinapanigan? To all spreader of fake news, we are monitoring you para po matigil na po natin itong mga ganitong maling aktibidad. At once ma-identify po namin kayo, we will file appropriate charges once matukoy po natin kung sino po ang nagpapakalat ng ganitong klaseng fake news using the picture of our Chief PNP. Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador.